Wala nang pakialam si Lian kung naisuko niya na ang sarili niya. Natupad niya naman ang sinabi niya sa sarili niya na ibibigay niyang virginity niya sa lalaking pakakasalan niya. Hindi man natupad na ibibigay niya ito sa lalaking mahal niya, pero nagawa niya naman itong ibigay sa asawa niya, which is legal because they're married. Bago natulog si Santino, hinalikan niya pa sa noot labi si Lian. Sa pagod nilang dalawa dahil sa halos 1 oras na pagmi-make love nila, ay mabilis silang nakatulog. Natulog na silang dalawa ng walang saplot. Nang magising si Santino, hinila niya si Lian sa kato pinahiga sa braso niya at ipinatong sa dibdib niya ang kamay nito. Hindi na nila ramdam ang lamig ng panahon dahil magkadikit ang kanilang mga katawan. Pagsapit ng 3:00 ng umaga ay muling nabuhay ang pagkalalaki ni Santino. Mahimbing namang natutulog si Lian sa tabi niya. Muli niyang pinaliguan ng halik si Lian. Siniil niya ulit ang labi nito nang hanggang sa muli sumagot sa kanya si Lian. Muling pumaibabaw si Santino kay Lian at muling pinagsaluhan ang isa't isa. Nang matapos ay natulog silang pero matapos ang 2 oras, muling humiling si Santino na pinayagan naman ni Lian. Hindi na nila pareho mapigilan ang init ng kanilang mga katawan. 10:00 na ng umaga nang magising sila dahil ramdam na nilang init. Kinusot-kusot pa ni Santino ang mga mata niya bago niya itutuluyang iminulat. Maliwanag ng paligid nila at mukhang may sikat na rin ang araw. Nang gumalaw si Santino, nagising na rin si Lian. Naupo na siya at sumandal sa headrest habang hawak-hawak ang kumot para balutin ang sarili niya. Tiningnan ni Santino si Lian. It stink, pagbibiro ni Santino kaya pareho silang natawa. Sa dami yata ng rounds nila sa buong magdamag ay nagkaroon na ng amoy ang hinihigaan nila. Mauna ka ng maligo, susunod ako, wika ni Santino saka siya tumalikod. Iniwas naman ni Lian ang paningin niya dahil walang saplot si Santino. Bumaba na rin siya ng kama at akma na sanang papasok sa bathroom nang maramdaman niya. Ang sakit ng pagkababae niya tila bang ngalay na ngalay ang mga binti niya. Nakagat niyang pang ibaba niyang labi saka siya, dahan-dahan na naglakad papasok ng bathroom. Nakita naman siya ni Santino at alam niyang masakit ang nararamdaman ni Lian. Hoy! Sigaw ni Lian na bigla siyang buhati ni Santino na para bang isang bride. Mabilis na itinakip ni Lian ang isa niyang kamay sa mga monay niya habang ang isa ay sa pagkababae niya. Ihahatid lang kita sa bathroom. Ibabad mo sarili mo sa warm water para mabawasan ang sakit. Ani ni Santino saka ibinaba sa bathtub si Lian. Siya na rin ang nagpatubig sa bathtub saka siya lumabas. Pinulot niya mga damit nila ni Lian saka ito nilagay sa basket. Ganon rin ang kumot na ginamit nila. Napatingin si Santino sa ebidensyang siya ang nakapunit sa pagkababae ni Lian. Napangiti na lang siya saka inalis na rin ang bedsheet para mapalitan. Mabuti na lamang at hindi tumagos ang dugo sa foam. Nagbihis na muna si Santino saka siya bumaba para makapagluto ng kakainin nila ni Lian. Habang nagluluto si Santino, narinig ang pagtunog ng radio sa cabin. Kinuha niya naman to at sinagot. Santino, Lian, rinig na Santino sa boses ni Casey. It's Santino, sagot ni Santino. Nakahinga naman ng maluwag si Casey nang malamang okay lang ang kapatid niya at si Lian. Kumusta kayo dyan? Okay lang ba kayo? Wala naman bang nangyaring landslide dyan? Nung isang araw pa ako tawag ng tawag sa inyo pero masyadong mahinang signal natin. Mabuti na lang at tumila na rin ang ulan, anas ni Casey. Ayos lang kami dito. Nakauwi ba kayo ng Manila? Nandito pa kami sa ibaba. Nakaalis na kami nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Itutuloy pa sana namin ang biyahe pa uwi pero sa lakas ng ulan, hindi na makita ang daan kaya bumalik na muna kami. Natrap din kami dito. May pagkain pa ba kayo dyan? Nag-aalala nitong tanong. Meron pa. Tumawag na ako ng rescuer para puntahan kayo dyan. Pero masyadong madulas ang daan. May mga debris na nakaharang kaya may hirapan silang umakyat. Ani pa ni Casey. Then call an helicopter. Hindi naman yun naisip ni Casey. Sige gagawin ko. Mag-ingat kayo dyan. Sabihin mo lang sa akin kung gusto niyo na bang magpasundo o baka nag-e-enjoy pa kayo dyan. Pang-asar pa ni Casey. Sa hapon na. 4:00 ng hapon para siguradong hindi na uulan. Matapos nilang mag-usap ay binaba na ni Santinong tawag sa kabinalikan ng niluluto niya. Sinong kausap mo? Tanong ni Lian na nakabihis na. Naka-t-shirt lang siya ulit at boxer. Napapabuntong hininga si Santino dahil mukhang kailangan niya na namang magpigil. Legs lang ni Lian ang nakikita niya pero naakit na siya. Si Casey, susunduin niya tayo dito mamaya. Nasa baba pa rin daw sila, hindi sila nakauwi ng Manila. Napatango-tango naman si Lian saka siya nagtimpla ng kape.
Gusto mo rin ba ng kape o tsaa? Tanong niya. Kape na lang. Nang makaluto si Santino, pinagsaluhan nila yung dalawa. Hindi na nila pinag-usapan ang nangyari kagabi dahil alam naman ni Santino na mahihiya lang si Lian. Nang matapos silang kumain, ay lumabas sila. Marami ng mga sanga ng puno ang nakakalat. Nilinis yun ni Santino dahil hindi makakababa ang helicopter kapag maraming sangang nakakalat. Ako nang bahala dito. Bumalik ka na sa loob at baka masugatan mo pang sarili mo. Wika ni Santino na magpulot din ng sanga si Lian. Kaya ko naman. Hindi ba at may mga staff naman kayo dito? Bakit hindi na lang silang hayaan mo maglinis? Patuloy namang naghahako si Santino ng mga sanga. Hindi pa madadaanan sa ngayon ng daan papunta dito. Kailangan ko ring malinis to ngayon para makababa ang helicopter na susundo sa atin. Sagot niya. Hindi naman na umimik si Lian at tinulungan na si Santino sa ginagawa niya. Kahit na paisa-isa lang ang natatanggal niya. Pagpasok ni Lian sa kwarto nila, nilagay niya na sa bag niya ang mga gamit niya. Ganon din kay Santino para pagdating na susundo sa kanila, aalis na lang sila. Hindi na sila kumain ng tanghalian dahil tanghali naman silang nakakain. Siniguro rin ni Santino na walang mapapanis na pagkain para pagdating ng mga tagalinis nila dito ay walang aamoy sa kusina. Hindi na sila nakapag-usap dahil nilinis na ni Santino ang mga kaya niyang linisin. Inipon niya sa isang lugar ang mga sanga habang si Lian ay nasa salat naghihintay ng sundo. Iniisip niyang nangyari kagabi pero wala siyang naramdamang hiya. Tila ba willing na willing ang katawan at isip niya ibigay yon kay Santino. Gusto niyang pagsisihan na nagpadalos-dalos siya at nagpadala sa init ng katawan. Pero wala siyang nararamdamang pagsisisi. Pinapakiramdaman niya ang puso niya pero wala naman siyang nararamdamang may pagtingin siya kay Santino. Are you ready? Papunta na ditong sundo natin. Tanging-tango lang naman ang isinagot ni Lian. Makalipas ang 10 minuto, rinig na nilang ingay ng helicopter. Si Santino na nagdala ng mga gamit nila. Pinauna niya na ring sumakay si Lian saka siya sumunod. Pagkababa nila, naghintay sa kanilang pamilya ni Santino. Nakaisbid na naman si Sonia dahil talagang natrap ang mag-asawa nang silang dalawa lang. Napapairap na lang siya saka siya sumakay ng van. Tahimik silang lahat sa biyahe na tila ba mga pagod sila. Gabi na nang makarating sila ng Manila. Bakit ngayon lang kayo? Akala ko ba ay 2 araw lang kayo? Siya lubong na tanong ng lola niya. Malakas doon ang ulan, lola, kaya hindi kami nakauwi. Kumain na po ba kayo? Pag-iiba niya ng usapan. Kumain na ako kanina pa. Hindi ko alam na uuwi kayo ngayon pero maraming nilutong mga katulong. Magpapahain na ba ako para makakain kayo? Tumango lang naman si Lian. Nang matapos silang kumain ay pumasok na sila sa kanilang kwarto. 1 linggo nang makalipas, pinuntahan ni Justin si Santino sa office nito saka ito naupo sa upuan na katabi ng lamesa ni Santino. Natingnan na ulit ng doktor si Sophie pero hindi pa rin siya buntis. Gusto mo bang ulitin? Tanong ni Justin. Hindi naman siya tinitingnan ni Santino. Hindi na, hayaan mo na. Bayaran mo na lang yung babae at paalisin na siya villa. Diretsong sagot ni Santino. Napatitig sa kanya si Justin. Pansin niyang mabilis na nagbagong isip nito. Napapangiti na lang siya. Alam ni Justin na nagsasama na sila ni Lian. Posible bang nahulog ka na sa kanya? Pangaasar ni Justin kaya sinamaan siya ng tingin ni Santino. Do you want to pursue her? Dagdag pa niya pero nanatili nakafocus sa mga gawain niya si Santino. Manahimik ka kung ayaw mong ipakain ko sa iyong mga papel na to. Pagbabanta ni Santino pero tinawanan lang siya ni Justin. Dahil tila ba guilty si Santino sa sinabi ni Justin. Okay na rin yun. Mas maganda yung may kompletong pamilyang magiging anak mo. Mabuti na lang at hindi nabuntis si Sophie. Baka yan pang dahilan ng pag-aaway niyo ni Lian kung nagkataon. Tahimik lang naman si Santino. Ayaw niyang ituloy ang surrogacy dahil mukhang magmamahal siya ulit. Hindi naman nakinulit ni Justin si Santino dahil seryoso to sa mga ginagawa niya. Samantala naman, nang makausap ni Sonia si Trixie, ay pinuntahan niya kaagad si Lian sa office nito. Nakangising pumasok si Sonia sa office ni Lian. Mrs. Villafarte, what are you doing here? Tanong ni Lian. Bahagyang napakunot ang noon ni Lian dahil nakangisi si Sonia. Alam ko ng totoo, ani nito. Lalo nagsalubong ang mga kilay ni Lian. Alam na ang alin. Pinakasalan mo lang si Santino para maghiganti sa ex mo na fiancé na ngayon ng kapatid mo. Hindi ba? Alam ko ring pumayag ang anak ko na pakasalan ka para tigilan ko na siya. Alam ko na rin sumama ka kay Santino para mapagamot ang lola mong may sakit. Sabihin mo na sa akin kung magkano kailangan mo.
para umalis na kayo ng lola mo sa buhay ng anak ko. Blanko lang naman ang mukha ni Lian na nakatingin kay Sonia. Wala nang ibang naiisip si Lian na nagsabi ng lahat ng ito kay Sonia kung hindi si Trixie. Bumuntong hininga na lang siya at nanatiling kalmado. Ipinatong ni Sonia ang mga kamay niya sa lamesa ni Lian sa kabahagyang inilapit ang mukha kay Lian. Name your price o kung gusto mo naman sisiguraduhin kong mababayaran ang monthly check-up ng lola mo at maibigay ang maintenance niya kung yun lang ang kailangan mo sa anak ko. Layuan mo na siya dahil malapit nang umuwi ang babaeng totoong mahal niya. Bago pa man sila magkabalikan, iwan mo ng anak ko dahil baka ikaw lang ang masaktan. Oo, kasal kayo pero alam kong hindi ikaw ang laman ng puso niya. Have respect for yourself, Lian. Dagdag pa nito. Ramdam naman ni Lian ang tila pagsakit ng puso niya. Mahal pa rin kaya ni Santino ang ex niya. Paano kung nakita na nga ulit sila tapos nakalimutan na ni Santino ang galit niya rito? Huwag akong kausapin niyo, Mrs. Villafuerte. Gaya na sinabi ko sa inyo dati, hindi ako ang kailangan yung lapitan at kausapin kung hindi ang anak ninyo. Kung sakaling mapapayag niyo siyang hiwalayan ako, wala akong magagawa doon. Hindi ko siya habulin. Matapang niya namang sagot ni ikinataas ng kilay ni Sonia. Hindi inalis ni Lian ang mga tingin niya kay Sonia. Gusto sanang labanan ni Sonia pero siya na rin ang unang bumitaw ng titigan nilang dalawa. Tumayo na ng diretso si Sonia. Hiwalayan mo na siya. Pilitin mo. Sabihin mong ayaw mo na. Sabihin mong mahal mo pang ex mo. Sigurado kung papayag siya kaagad sa annulment niyo. I know, my son. Ayaw niya pinipilit ang sarili niya sa iba. Seryosong wika ni Sonia saka ito lumabas pero nagulat na lang siya nang makita niyang anak niya na kakatok pa lang sana ng pintuan. What are you doing here, Mom? Kunot tong tanong ni Santino. Wala naman, binibisita ko lang si Lian, sagot nito. Tiningnan ni Santino si Lian pero mabilis na iniiwas ni Lian ang paningin niya. Alam kong ayaw niyo kay Lian at kung nagpunta kayo dito para pilitin siyang hiwalayan ako, hindi yun mangyayari. Utusan niyo man siya na hiwalayan ako, hindi ako papayag. At kahit napilitin ako ni Lian na makipaghiwalay sa akin, hindi ko yun gagawin. Wala akong pakialam kung magmukha man akong desperado, pero hindi maghihiwalay kaya. Pwede ba? Tigilan niyo na si Lian? Tanggapin niyo na lang siya bilang asawa ko. May diin niyang saad saka siya pumasok sa office. Santino, naririnig mo bang sinasabi mo? Alam ko namang ginagamit mo lang siya para takasan ang kasal ninyo ni Bianca. Pagpupumilit pa rin ni Sonia. I am not using Lian, Mom. Isang beses mo pang gawin ito na pupuntahan ka. At kausapin mong asawa ko para utusan siyang hiwalayan ako. Gagawa ako ng gulo at eksena sa kumpanya. Alam niyong may isang salita ako. Huwag niyo na sanang hintayin na ipahiya ko sarili kong ina sa harap ng maraming tao. Seryosong pagbabanta ni Santino. Galit na umalis si Sonia. Tinignan naman ni Santino si Lian. What did you say to her? Tanong niya. Wala naman. Answer me, Lian. Anong sinabi mo sa kanya? Sinabi mo bang hihiwalayan mo ko? Napalunok si Lian. Hindi niya magawang tingnan si Santino. Ayaw namang ipilit ni Lian ang sarili niya. Ayaw niya ring magsinungaling. Yun naman talagang totoo. Darating din ang araw na magpa-file sila ng annulment. Nilapitan ni Santino si Lian sa kanya, inilapit ang mukha niya sa mukha nito. Napaiwas si Lian at napalunok. Sasagutin mo ba ako o masisira kong damit na suot mo? Tinignan pa ni Santino ang cleavage ni Lian na nakikita. What the heck? Sigaw ni Lian pero naiiwas niya na rin kaagad ang paningin niya. Iba na naman ang tingin ni Santino sa kanya, tingin ni isang pagnanasa. Are you going to answer me or not? Pagpupumilit ni Santino, napapairap na lang si Lian pero wala na ring nagawa kung hindi ang sumagot. Sinabi ko lang sa kanya na ikaw ang dapat niyang kausapin, hindi ako. Yun lang, sagot niya. Bakit ba siya kinakabahan? Maging ang puso niya para bang hindi na normal ang pagtibok. Ramdam niyang mariing pagtitig ni Santino sa kanya pero sa ibang direksyon pa rin siya nakatingin. Pakiramdam niya kakainin na siya ng buhay ni Santino dahil sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Hinawakan ni Santino ang baba ni Lian. Sa ibaba naman nakatingin si Lian pero pinilit siya ni Santino na tumingin din sa kanya. Muling napalunok si Lian. Sabihin mo sa akin kagad kung kakausapin ka ulit niya about our annulment. Ako ang magdesisyon kung hiwalayan kita o hindi. Wika ni Santino. Mabilis ng kabog ng dibdib ni Lian pero mas lalo tong lumalakas at bumibilis. Pakiramdam niya'y marinig na ni Santino. Do you understand?
Dagdag pa ni Santino pero hindi kaagad nakasagot si Lian. Look at me, Lian. Utos niya, para namang batang sumunod kaagad si Lian. Do you understand? Ulit niya, tanging tango na lang sinagot niya. Tinignan ni Santino ang labi ni Lian. Ramdam ni Lian ang pag-iinit ng mga pisngi niya dahil nakatingin na naman si Santino sa labi niya. Para bang anumang oras ay sisiilin na naman yun ng halik ni Santino. Hindi niya namalayang binasa niya ng labi niya gamit ang tila niya na kayang napangisi si Santino. Are you seducing me? Nakangiti nitong Saad. I am not. Pwede bang umalis ka na dyan? Sigaw ni Lian pero naupaupo si Santino sa ibabaw ng lamesa. Nakasiksik naman ang likod ni Lian sa sandalan ng upuan niya. Don't you dare to ask me to divorce you, Lian. Sa bawat pagbanggit mo tungkol sa divorce natin, you will get a punishment. Remember that? Try it and you will know what punishment I am talking about. Try me, Lian. Hindi naman sumagot si Lian dahil baka ibang punishment ang matanggap niya. You're mine and I already mark you. Don't you dare to run away from me. Dagdag pa ni Santino.